Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The Book of Romans chapter 5 verse 8. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Be the first to love. Alam niyo po, sa ating pag-aaral this week ay meron pong mahalagang katotohanan na dapat tayong maintindihan. Yung kakayahan pong magmahal ay ibinigay sa atin ng Diyos nung tayo po'y na-born again. Nung una po, kadalasan ang nai-encounter ko pong mga reason o dahilan sa maraming tao ay yung hindi nila kayang magmahal. Hindi nila kayang magpatawad kung sila ay nagkakaroon ng problema sa relationship. Nalulungkot po ako kasi sa mga counseling, kadalasan po ganun yung naririnig ko. Hindi ko kayang magpatawad, hindi ko kayang magmahal. Hindi ako Diyos, tao lang ako. Pero kung pag-aaralan po natin ang Biblia, malinaw po na ang Diyos, siya mismo ang dapat maging halimbawa natin sa pag-ibig o pagmamahal sa ating kapwa. In fact, sabi sa Ephesians chapter 5 verse 1, be imitators of God as dearly loved children and live a life of love, just as Christ loved us and gave Himself for us as a fragrant offering and sacrifice to God. Yung salita pong imitators dyan, ang ibig sabihin po niyan ay copy Him and follow His example. Kaya wala po tayong excuse, sasabihin natin, hindi ko kayang magmahal, hindi ko kayang magpatawad. Ang Bible po mismo sinasabi sa 1 John chapter 4 verse 7 na bilang mga anak ng Diyos, tayo ay may kakayahang umibig. Kaya alam niyo po, kasinungalingan pala mula kay Satanas yung madalas na naririnig ko na hindi ko kayang magpatawad, hindi ko kayang magmahal, hindi ko kayang umunawa. Kung ikaw ay na kay Kristo Jesus na, kaya mo kapatid. At yan ay sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos na ibinuhos na sa iyong puso. Kaya alam niyo po, this week pag-aralan natin isa-isa yung katangian po ng pag-ibig ng Diyos. And today, mahalaga maunawaan natin yung isa. Yung prinsipyo po na dapat po tayo yung nangunguna. We should be the first to love. Sa atin manggagaling yung initiative bilang mga anak ng Diyos. Alam niyo po, sabi po sa Matthew chapter 5 verse 46, if you love those who love you, what reward will you get? Ibig sabihin, dapat pala ang pag-ibig ng mga Kristiyano elevated, mas mataas ang antas kaysa dun sa mga nasa sanlibutan. Sila minamahal lamang nila yung kaibig-ibig. Tayo po, dapat tularan natin ang Diyos. Maging yung mga hindi kaibig-ibig ay matutunan nating mahalin. Tandaan nyo po, sa Romans chapter 5, verse 8, ang sabi diyan, while we were still sinners, Christ died for us. So, nakita ng Diyos yung ating ugly side. Kumbaga, yung pinakapangit, pinakamasamang bahagi ng ating buhay. Yet, namatay pa rin ang Panginoong Hesus para sa atin. Kaya tandaan nyo po, sa naka-experience ng pag-ibig ng Diyos, dapat po iba na yung pagmamahal na binibigay natin sa ating kapwa. Ika nga freely we have received, freely we must give. Kung paano tayo pinatawad ng Diyos, sa dami ng ating mga kasalanan, ganun din dapat tayong magpatawad, magmahal sa ibang tao. Ngayon, kung hindi natin gagawin yan, para tayong katulad nung unmerciful servant dun sa parable na kinuwento ng Panginoon sa Matthew chapter 18 verses 21 hanggang 35. Ngayon, lagi nyo tatandaan bilang mga Christians, always be the first to love, to understand, to give, and to forgive. Ganyan po dapat tayo kung tutularan natin ng Diyos. Lagi niyong tatandaan, hindi natin hihintayin na humingi ng tawad yung isang tao para patawarin natin. Hindi natin hihintayin magbago bago natin patatawarin. Dapat po patawarin na kaagad natin yung taong yon, kahit hindi pa siya humihingi ng tawad sa atin. O sabihin na natin, nagbabago. Sa ating puso dapat iiral po lagi yung pag-ibig. Tayo yung uunawa. Tayo yung magbibigay.
tayo yung magbibigay sa kanila ng mas malalim na pagmamahal na hindi nila nararamdaman sa ibang tao. Kasi lahat naman tayo damage eh. Marami sa atin naka-experience din ng mga masasakit na karanasan sa buhay, kaya marami sa atin ang hindi natutong magmahal o hindi nakakaunawa ng totoong pagmamahal. Kanino magsisimula yung totoong pag-ibig? Sa ating mga nakaranas ng pag-ibig ng Diyos. Ika nga sabi sa 1 John chapter 4:19, we love because He first loved us. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po. Muli, pinukaw mong aming damdamin na bilang mga anak ng Diyos, dapat pala itularan ka namin sa pagmamahal, sa pag-ibig sa aming kapwa. Patawarin mo kami kung hindi namin ito nagagawa at hindi na dahilan namin ay tao lamang kami. Patawarin mo kami, Panginoon. Turuan mo kaming magmahal. Turuan mo kaming umunawa, magpatawad, magbigay, at higit sa lahat, dapat kami ang nangunguna sa pagmamahal sa aming kapwa dahil kami ang tunay na nakaranas ng iyong pag-ibig. Salamat, Panginoon. Yan ang aming taimtim na panalangin. In Jesus' name, Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.